Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong Nicolado Paglinawan na nagbubungad para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan na hindi lamang apektado sa giyera sa Iran versus Israel, kundi yung mga kamag-anak noon ng mga ating mga kababayan na mawawalan ng trabaho dahil sila ay ma-repatriate sa ating bansa. So dagdag na naman, Paring Ado, sa hirap ng bayan dahil lalaki na naman ang unemployment. And hindi naman pwedeng sagutin lamang ng ating gobyerno yan kasi as of now, sinasabi natin doon sa isang huntahan natin ng kamakailan ay hirap ng ating bansa. Nasa deficit na tayo. At sabi ng isang ekonomista, it will entail more borrowings, Paring Ado. So, what will happen to our people, to the poorest of the poor, to the middle class? That there is now going to be an increase in oil prices. There is still lack of food security and so on and so forth. Ito po. And in spite of all this, trouble again is brewing in Malacanang. At kamakailan lang inanunsyo na nagrigodon na naman at nagpalit na naman ng ikangay PCO manager. Si Jay Ruiz, who was a controversial fellow kasi a few days from his assumption ay nabisto na kumurakot or hindi naman siguro in the sense na kurakot yun, pero ginamit na niya yung pwesto niya na makakuha yung kanyang mga partners ng kontrata sa PCSO, Paring Ado. What can you say about that? Sa PCSO? Nakasubi na siya sa Presidential Communication Office dahil yung kanyang dating kumpanya ay nakakuha na ng matabang kontrata kung saan siya ang pumirma at ngayon siya naman ngayon ang aakto in behalf of the government, no? Yes. So bilang PCO, marami siyang mga kontrobersya tulad na lang nung pinahamak niya si Bongbong Marcos. Hindi ba naalala mo yung napuwersa si Bongbong Marcos na ibisto yung kanyang pag-organisa nung mga grupo na kikidnap kay Pangulong Duterte? Naalala mo na pinilit niya si Bongbong na sumagot at pinilit ni Bongbong Marcos na magsalita si John Vic at sinabi na huhulihin na dahil may Interpol na. At sinabi ni Bongbong Marcos, dahil sa Interpol, mapilitan kaming dakpin si Duterte. At ito naman po ay pawang kasinungalingan dahil wala naman talagang order ang Interpol, mga kababayan. So, in other words, si Jay Ruiz, tapos mayroon pang hearing doon sa Congress, yung TRICOM, na daldal siya ng daldal at tila may nag-text sa kanya, pinapahinto yung kanyang pagsasalita doon. At bistado na pinagsabihan siya ng isang tunay na presidente na babae sa Malacanang na hinay-hinay ka sa mga dinadaldal mo dyan, Ruiz. So, ito po ang mga ng pangyayari. At ngayon, anong headline na yun? Ruiz is being replaced
by a new PCO head by the name of Dave Gomez, a virtually unknown person na hindi mo naman, not even in politics, not even in broadcast, not even in sino na naman, baka ano na naman ito, masusyota na naman ng isang babae dyan, ha? Bakit pa walang tumagal yata sa pwesto na yan? Ha? Bakit hindi na lang si Lisa sa Araneta? Bakit hindi na lang i-appoint ni Marcos Jr. yung kanyang asawa na PCO? Ha? Total, si Claire Castro, yung lokalit dyan, hindi naman kay Bongbong nagre-report. Dito rin naman nagre-report. Hindi naman. Yung lahat ng mga pasaring ni Claire Castro, hindi galing kay Bongbong yan, kundi galing dito sa asawa. Yung panglalait na bawat salita may tirada kay Duterte, hindi galing kay Bongbong yan. Hindi naman ugali ni Bongbong yan palaban, kundi isang babae dyan ang nag-uutos dyan sa lokarit na Castro na yan, na bawat tira mo, tirahin mo parati ang mga Duterte. Ha? Walang bukas bibig mo, kundi Duterte, masama. Ang Duterte, masama. So, kung mayroon ngayong PCO head at hindi kakuntsaba ni Claire Castro, baka hindi magtatagal si Claire Castro, pare. Ha? Baka sipain na ito si Locaret Claire. Ha? Anong masasabi mo dyan, paring Ado? Hindi kasi Claire magsalita itong si Auntie Claire. At pare, mag-ano ka sa Facebook. Tingnan mo lahat ng mga vlogs. Tingnan mo lahat sa YouTube. Walang isang marinig ka, kundi puro critical dito sa Locaret na babae dyan sa Malacanang. Unang-una, hindi siya hindi siya responsive sa mga tanong. Because nasa utak niya parati, paano ko ba sa sagot ko, paano ko ba implicate si Duterte dito sa sagot? Kailangan tatablan niya lagi. Tatablahin niya, maski walang relasyon yung dapat isasagot at walang relasyon ng talagang i-dribble niya in such a way na may tira sa mga Duterte. So, ito po, number one critic ni Auntie Claire. Pakinggan natin ito ngayon. Dave Gomez, umuugong na, papalit kay Secretary Jace Ruiz. Hindi pa rin tapos ang balasahan sa gabinete. Isang corporate communications executive kasi ang napaulat na papalit kay Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Sa report ng politiko, si Dave Gomez ang posibleng ilagay sa top communication post ng palasyo. Bitbit ni Gomez ang 3 dekadang karanasan, kabilang na ang pagiging reporter bago pumasok sa advertising. Matatandaang bago pa ang tinaguriang cabinet reshuffle, nanganganib na ang pwesto ni Ruiz dahil sa ilang mga kontrobersya. Gayunman, hindi naman daw tuluyang sisipain si Ruiz dahil posible umanong ilipat siya sa Presidential Action Center na isang demotion. Can you imagine? I-demote ka? Napakakapal mo naman kung tanggapin mo pa. Napakatakaw mo naman sa pwesto. At mahiya ka naman, Ruiz. Tatanggapin mo, you have not even performed. Tapos tatanggap ka ng ibang pwesto at the expense of government para lang i-accommodate ka lang dahil baka may mga nalaman ka na mga sikreto at ibubulgar mo tulad ni Vic Rodriguez, mga sikreto binubulgar. You will be the second Vic Rodriguez in the history of Malacanang. Tingnan mo, itong Jay Ruiz na ito, tinulak sa commission on appointment pero hindi natuluyan. Hindi kinonfirm. Ngayon, since 20th Congress na, kailangan ng reappointment. Kasi magkaroon ng ad interim appointment
hindi na in-appoint at ilalagay na itong isa namang kababalaghan at saan naman hinugot itong Dave Gomez na ito. Baka kamag-anak ito ni Gomez, yung tauhan ni Cory Aquino, yung sino bang Gomez yun? Malayo yan. Si Buddy Gomez. Matinik yun Malayo. Ito, anong kukote nitong Dave Gomez na ito? Baka naman magkakasalubungan sila ni Ate Claire, ni Tita Claire. Pero ang dapat tanungin ng tao, bakit walang tumatagal din sa pwesto? Yes, bakit walang tumatagal? Oh. Bakit magmula kay Trixie Angeles, nilagay sino ba? Yung Garapal. Si Garapal na nilagay din doon sa kabilang dako. Sa Meco, tinanggal si Bello, yung kaibigan mo, si Bebot Bello. Ano bang nangyari doon sa kaso na sinampa mo kay Bello? For graft and corruption. Tapos pinalit si Garapal doon. Ngayon, ito namang Cesar Chavez, hindi man lang tumagal. So there's really something wrong in Malacanang. Na hindi tatagal at ang hunch ko pare ganito. Hindi nila hinahayaan ang empleyado, ang opisyal na gumawa ng kabutihan para sa bansa. Dinidiktahan ng isang hindi man presidente dyan. Hindi man elected, walang accountability. Isang tiyanak dyan sa Malacanang na hindi ko malaman when we were young. Bakit pala hindi hinapan ni Barbers ng Plantilla? Sino? Yung tiyanak? Tiyanak na yun. Pero alam mo, with due respect, once upon a time, tayo when we were young, we see somehow pretty woman, lalo na kasabay natin sa law school, maiinganyo ka. Once upon a time. Pero if that time happens today, will you ever give a second look to such look of the face of someone? Never again in my life. So anyway, so yan ang hunch ko na hindi sila nakakadiskarte ng todo. Why? Because nandyan si Tiyanak dinidiktahan kung anong sasabihin. Tulad nitong si Claire Castro. Natataranta pagka may mga tanong na mga controversial. Natataranta. Pero what's always in her mind is, pagsagot ko nito, titirahin ko na naman uli ang mga Duterte. So, sooner or later, kung talagang itong Dave Gomez na ito ay maninindigan at hindi naman siguro siya matakaw sa pwesto, baka he will get his foot forward against this Claire Castro, paring Ado. Bigyan natin ng mga 3 hanggang 4 na buwan. Oo. Now, tumitindi ang issue sa impeachment. Ito po, galing sa ating opinion. Sinabi na natin yan. Nung unang araw pa lang na niremand yung kaso, yung impeachment complaint, balik sa House of Representatives. Mayroong nagsasabi, anyway, that's not a lost cause because pinapasagot naman, sinusomo naman ang Vice President. So, in other words, ongoing pa yung kaso. Hindi didn't realize na lalong tumindi ang issue. Why? Because akala nila bobo si Vice President at bobo yung kanyang kinuha ng mga abogado. Ano ba yung
answer au cotelam. Ibig sabihin, hindi pa sinagot yung main issue, ad cotelam pa lang. Pero sinagot na nila yung immediate issue, which is the jurisdiction. Because with caution. Oo. Because alam mo, ang hindi maintindihan itong mga bobo na mga spokesperson, taga-UP pa naman, bobo na, tatanga-tanga pa, tapos daldal ng daldal, hindi niya maintindihan na hindi kailangan sagutin on the merits ni Sara Duterte yung complaint in her answer. Why? Because as far as the complaint is concerned, it's non-existent. There is yet no complaint that is in the hands of the... So how can you file an answer to a complaint that is being remanded to the lower house for clarification if that complaint is valid or has complied with the constitutional requirements of the one-year ban. So, kung ako ang sumasagot, ad cotelam kasi wala pang issue. Hindi pa nga natin nakita yung mga aligasyon. Hindi pa nagkakaroon ng joining of... So, in other words, how can the Senate act on the answer of Sara Duterte when they have not acquired jurisdiction yet over the complaint? Because the complaint is not yet with them. What if the complaint is void ab initio? So, pero wala na tayong pinag-usapang complaint na sasagutin ni Vice President. Oo. Pero itong bugoy na Santa Claus ang itsura dyan sa House of Representatives, daldal pa rin ng daldal. Kinapahiya mo yung alma mater. Kinakahiya mo. Kinakahiya ka namin na mga taga-UP dahil napakabobo mo, pare. At saka pala ang tawag ng press conference. Akala ko nag-hearing na siya. Tapos magsalita, daldal, mukhang kambing na. as if he is a prosecutor. Spokesman ka lang. Kung anong sasabihin ng mga prosecutor, yun lang ang Dapat mo sabihin. dapat kong sabihin. Kung sino-sino ka lang, putragis na kung ano-ano ng mga sinasabi mo, na wala ka namang authority to speak unless you are being told by the members of the prosecution panel. Naging extension siya ni Claire Castro. May version. Babaeng kambing at saka lalaking kambing. Mabuti sinabi mong kambing kasi mukhang kambing talaga. Naglalagay pa ng puti-puti dito. Malinis naman yan. Yung huli ko mong naka-meeting yan dito sa Centro Restaurant, dito sa Capitol Commons. There was, I could recall, I had a chance to meet with this guy. I don't know for whatever, matino pa naman ito. Ano bang nakain ito na bakit siya masyadong aggressive? Mabuti sana kung brilliant yung mga sinasabi. It's all gutter words and statements. Tsaka yung mga procedures. Sasabihin niya, dapat daw si Sara nagsabi ng ganito, dapat daw si Sara nagsabi ng ganyan. Marunong pa siya. Mas marunong ka pa yung mga abogado ni Sara, ito, hindi ko nga malaman, pero ako, malaking tiwala ko dito kay Sig Fortun. Ito si Sig Fortun, matagal ko ng kaibigan yan. Yari dyan. Matinik na abogado yan, vanguard yan sa UP. Maski brother-in-law pa yan ni Boying Rimulya,
Pero malaking tiwala ko na hindi papaniwalaan si Boying yan. At he will render what is just and equitable and what is deserving to the Vice President. So, ang mga abogado, very clear na wala na parang jurisdiction yung impeachment court, because how can they acquire jurisdiction over the subject matter of the accused when the complaint is not even officially given due course? Binalik eh. Tapos itong Bukoy, dapat daw magsabi si Sara, hindi daw general statement. Wala pa nga eh. How can she answer when she doesn't have the official complaint? Pero nabisto kong bobo dahil yung rule of law ay procedure lang daw. Procedure, technicality lang daw yung rule of law. Napaka-bobo mo talaga. Pare, process. Kinakahiya ka namin ng mga taga-UP eh. Ayaw na lawyer, pero hindi technicality. 1 year ahead sa akin ito walang katorya-torya ito noong 1974 eh. Anyway, alam mo mga kababayan, pakinggan natin ang mga senador na nakakaalam. Unang-una, ito si Alan Cayetano. Sinasabi niya kung ano ba ang issue ng jurisdiction. Ito, pakinggan natin si Ginoong Alan Cayetano. Hindi UP yan, Ateneo ito. Pero mas bright doon sa taga-UP na batch 74 na daldal ng daldal. Anong sabi mo? Mukhang kambing, pare. Ayan, pakinggan natin itong bright na taga-Ateneo. Well, dun nga kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir? You can see that happening. That's the logical. Okay. Again, that's what we should. Okay. Diba? Now, don't panic because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Sir? Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Alam mo, tama si Alan, but to add more color to the issue, is ito na yung ni-raise ni Attorney Makalintal. Since under the Constitution and under the Senate rules, everything that transpired in the 19th Congress will end on June 30. So since that impeachment case is being remanded and it is still to be returned after the House of Representatives has answered the basis for the remanding, hintayin natin kung abot ba ng June 30 yan.
Pero kung hindi na nakabalik yan, punctus officio na yan, in other words, wala nang katuturan yan. So, according to a very good lawyer, practicing lawyer, Romy Macalintal, sabi niya, kung iti-take up man yan ng second Congress, which is the 20th Congress, kung patay na yan mga aksyon lahat sa 19th Congress, if that impeachment will be forwarded to the 20th Congress, that will be controversial because there will be lawyers who are good thinking who would say na, oh, this now constitutes a second impeachment, which is barred by the Constitution because there shall only be one. So, the fourth impeachment, presuming sasabihin ng House, okay ito. Tapos sasabihin ng 19th Congress Senate, sige, tuloy tayo. Pero naabutan na ng 30th of June 30. Wala na yan. Patay na yan lahat ng mga activities dyan sa 19th Congress. So, that's another Supreme Court issue. Whether or not the 20th Congress can take up things that transpired during the 19th Congress, when according to the Constitution and also the Senate rules, it is already considered as finished, completed. So, pareha ng isang batas. Sinasabi nila, hindi naman ito legislation yung impeachment saan nangyayari yung distinction? Mayroon na bang distinction? Mayroon na bang ruling? Pangalawa, mga kababayan, tama yung sinasabi ni Alan na importante yung jurisdiction. Why? Kasi, kung pabaya ang Senado, kung susundin nila itong boba na lukalit na namimili ng testigo para gamitin niya para sa kanyang investigation, kung susundin mo yung lukalit na yan, what will happen? So kung tituloy ng House, ng Senate, without remanding, kung tinuloy nila, on the basis that they are in doubt as to the validity of the fourth impeachment, magkakaroon ng constitutional crisis. Kasi kung litisin nila yan, hindi nila niliman, inumpisahan nila yung paglilitis, tapos there is a pending case sa Supreme Court on the same issue raised by the Vice President that the fourth impeachment is null and void because it violated the Constitution, magkasalubong yan. Ang Senado naglilitis, pero ang sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng litisin yan dahil yan ay is considered as scrap of paper because the fourth impeachment is not valid. So, magiging ganon yung sino na yun? Ang Senado, tutuloy pa rin nila, maski sinabi na ng Korte Suprema na yung nililitis nyo na fourth impeachment is invalid. So, yun ang point dyan, mga kababayan. So, ito, at pagkignan naman natin yung ating dating kinikriticize na Senate President, pero ngayon nagpapabango sa mga bagong senador para maboto siya uli na Senate President. Pero this time, he is no longer within the posas ni Marcos. He has now considered himself a free spirit. Kaya ito yung mga sinasabi niya. O pakinggan natin si kumparing Chis Escudero.
Walang bawal na mosyon. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Chis Escudero sa usapin kaugnay ng mga proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito kung may tatayong senator judge upang magmosyon na i-dismiss o ipawalang bisa ang kaso. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan at dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court. Dagdag pa ng senador, kapag may magmosyon at may tumutol o nag-object ay pagbobotohan ito. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag ang pagbobotohan na to acquit or convict. Nilinaw din ni Escudero na maaaring may magmosyon na wag nang magsagawa ng paglilitis o trial at i-convict na agad ang pangalawang pangulo. Bagaman hindi siya boboto para rito, hindi niya anya mapipigilan na mangyari ito. Gayunman, nilinaw ng presiding officer na pwede lang anyang talakayin ang mga usaping ito kapag nag-resume ang impeachment court. Habang maaaring mag-convene ang korte ng motu proprio o sa sarili nitong kagustuhan na posibleng mula sa kahilingan kahit ng isang senator judge lang at pagkakasunduan ng iba pang mga miyembro. Okay, tama si Chis. You look at a situation like this, okay? The senators during the 19th Congress, they convened the impeachment court, okay? So, 23 sila, no? By unanimous vote, I think, they have convened the impeachment court. Okay. Ngayon, niremand yung articles of impeachment. Umabot ang June 30. Yan ang sinasabi ni Escudero. Pag umabot ang June 30, that's a gray area. Wala pang ruling. Well, the convening of the impeachment court on the 19th Congress is the same impeachment court in the 20th Congress? No. Kasi yung 12 doon na bumoto, wala na eh. So there will be a new 12 plus the 12 who voted to convene the impeachment court. So, in other words, in the 20th Congress, it will take the new senators to convene again the impeachment court. Ang sinasabi ni Chis Escudero, bago sila maging impeachment court, dapat mayroong complaint because you cannot convene a court if there is no complaint. Now, when is now the fourth impeachment complaint? Binalik ba? O, tapos, ang tanong ngayon, hindi ba namatay na yan sa 19th Congress? So, ang unang magiging issue yan, kung halimbawa, binalik nila at hindi na natapos, will that continue? That's an issue. Walang subject matter. No. So, ang sinasabi ni Chis Escudero, pagka may i-continue yung halimbawa, nakahabol yung impeachment, pending ngayon, pupunta ngayon yung impeachment sa 20th Congress, pero hindi pa nakapag-convene ang impeachment court for the 20th Congress. Ang sinasabi niya, anybody can raise an issue. Can move. As an ordinary legislative body, not yet an impeachment court, and can move. That's say na, wala na yan, impeachment na yan. Umptos opisyo na yan ng 19th Congress. I will call for a dismissal. O, kung majority will call for the dismissal, wala na. There's no impeachment to be talked about in the 20th Congress. Pero sinabi ng Makalintal na pwede naman daw
Pero, as if it was not taken, Mag-file sila. Mag-file sila uli. The impeachment that crossed. The court impeachment that crossed from the 19th to the 20th, according to Magalital, and this will be, of course, subject matter of deliberation, discussion, sa mga meron, ang daming mga meron, ano ngayon yan? Is that considered a second impeachment that is filed katawa-tawa na. within the 1-year period that is not allowed? Okay. So, maraming mangyayari. Ang dami kasing mga meron, numero uno na itong yung kambing dyan sa House of Representatives na hindi naman siya member ng prosecutor pero daldal ng daldal. Siguro he has to earn his keep pare. Baka malaki-laki ang inano niyan. Kawawa naman ang Kongreso. They're paying someone who's not even worth a single cent. With due respect. So, yun po ang sinasabi natin. Pero tingnan mo itong kumag na nagbabayad ng mga witnesses. Pakinggan mo kung anong sinasabi niya. Hindi daw optional na hindi mag-convene ang Senado. Pakinggan mo itong siraulo na isang hindi nag-aaral sa batas. Pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. To follow the statement of Senator Chis Escudero, Senate President, that it's an option. Pero sabi ni Ontiveros, it's not an option for the Senate not to convene the impeachment court. It's plain stupid for her to say that because when the 20th Congress assumed the activities first will go to the election of the Senate President. Then they will tackle the first legislative agenda. Tapos magkaroon ng State of the Nation address sa hapon. Then the next day, hindi naman pwedeng mag-convene kagad ang impeachment court na wala man lang impeachment articles that has been submitted. Kaya paano naging compulsory yung mo yung impeachment court? So, Chis Escudero was saying that on the second day of the 20th Congress, upon the resumption as 20th Congress, mayroon isa na yun na senator na magsabi na I move that any impeachment that will be filed in relation to the Vice President will no longer be taken up. Butuhan yan. Butuhan yan. So ano yung sinasabi mong i-convene by compulsory ikaw nagbutuhan na sila, edi absent sa Ontiveros nung schooling ng mga senador. I don't know why they are voted as kasi ito pinanalo lang kasi ito ni Andres Bautista Tsaka very basic even sa rules. Robert's Rules of Orders. Pag may nag-move at nag-second the motion, tutuloy yung motion. Pag wala that should really be taken up. Pag may nag-object,
didebate. And the rule of majority yan eh. Pag may nag-move for the division of the House, magbubutuhan. No, and that's the end. That's rule of the majority lang. That is legislation. That's why ito si Harry Roque, atat na atat dito sa boba na senadora na ito. Ito, pakinggan natin si Harry Roque sa mga sinasabi niya tungkol dito sa hantavirus na to. Hari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay hantavirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis, pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just por santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong hantavirus neto dahil ang Riza Tanas hantavirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony. Alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal, di ba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. O, di ba? Dapat talaga, I'm calling on Bato. Kayo, Bato, Bongo, Moon. O, yung si, pangalan nito, Robin Hood. Dapat naman, magpakita ka ng gilas, Robin Hood. For the past, wala kang pinakita. Alam namin na mahal mo si Duterte. Alam namin na kinampanya ka ng mga kasama namin. Dahil inutusan kami ni Duterte, kampanya ka nung una mong takbo na pagkasenador. Alam namin na sumasanto ka kay Duterte, pero that's not the way to show. Pinanalo ka na senador, gumawa ka ng trabaho mo. Huwag mong sabihin na, hindi ako mag-declare in contempt dahil walang utos si Duterte, walang utos si Sara. That's plain stupidity. Now, ngayon, mayroong onus for you to do something for the people. Dapat gawin mo naman. Mag-file ka lang na, ethics case against Hontiveros. Isa lang ng dapat mong gawin. Hindi mo mapagawa-gawa. O ngayon, the people loyal to Duterte and Sara are asking you to file against this Hontiveros an ethics complaint. Dali yan eh. Robin Hood. Pero may brother nagsabi baka daw ilipat sa Department of Agriculture. Sino? Si Hontiveros. Dahil magaling mag-planting. Para pag maraming planting, maraming pinaplant, magkakaroon tayo ng magandang food security. Pagka marami nang napapakulong dahil sa mga planting, sige buloy, kukunti na lang kakain, kaya magkaroon tayo ng food security. And that's how the cookie crumbles. So, yun lang po mga kababayan, itong si Huntay virus, Juntay virus na siya ngayon. Huntay Vietnamese yata ito, Huntay Tapos virus pa. Tapos,
That's not optional. That's not optional. The impeachment court has to be convened. Ikaw walang complaint. Kaya ka naman i-convene. Napakahunghang mo. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.